Magandang araw pong muli at welcome pong muli dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong napapanahong issue ng politika dito sa ating bansa. Ito po ay nag-umpisa lahat-lahat doon sa pagre-resign ni VP Sara bilang DepEd Secretary. Kung atin pong matatandaan, nung mag-resign si VP Sara sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary at saka sa pamumuno niya sa NTF-ELCAC, ang dami pong issue ng lumabas. Unang-una po, si Senator Escudero, sinabi niya na hindi raw po maiiwasan ang pagre-resign ni VP Sara sa kadahilan ng yung pamilya niya ay kontra sa pamumuno ni Bongbong Marcos at marami na rin daw issue at mga nasabi ang pamilya laban sa Administrasyong Marcos. And then lumabas po yung issue na si Sara daw ang magiging leader ng oposisyon, na napakabilis naman pong kinontra ni dating Senador Laila de Lima. Ang issue sa kanya, hindi raw pwede kasi hindi nakikita kay Sara yung transparency at saka accountability. And then nasundan po yan ng isa na namang congressman ng Makabayan Black. Walang iba po kundi si Franz Castro. At ang sinasabi naman po ni Franz Castro, dapat daw mas maagang ginawa ng VP Sara ang pagre-resign sa DepEd bilang secretary dahil naman sa wala raw itong nagawang maganda at nasira lang ang pamunuan ng edukasyon sa Pilipinas. At kung atin pong matatandaan, ang daming naglabasang issue tungkol doon sa pagiging mababa nung kalidad ng ating mga estudyante na ang sinasabi ay nasa pang-apat ba yan o pinaka sa Southeast Asia, pero yung issue na po yan ay napakatagal nang nangyari noon pa pong 2022 ng June. So nasundan naman po yan ng pagkontra ng ACT teacher sa mga pinagsasabi ni Franz Castro. Si Franz Castro po ay representative ng ACT teacher. Ang sinabi po ng mga guro, si Sara lang ang nakaunawa at nakapagpadama sa kanila kung ano ang tunay at dapat na ginagawa ng DepEd Secretary. So sa madalit sabi po, lumalabas na hindi totoo yung pinagsasabi ni kagalang-galang daw na Franz Castro. At kung atin pong matatandaan, meron pang isang congressman sa Maynila, ito po ay si Chua, at ang kanya pong sinasabi ay imbestigahan at dapat imbestigahan ang perwisyo o damage na nagawa ni Sara sa DepEd at dapat panagutin siya. So ito po ay isa ring malaking paninira. Tapos nasundan po ito nung bigla nag-pronounce si Sara na tatakbo sa Senado yung tatlong Duterte. Yung kanyang ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang kapatid na si Baste na mayor ng Davao ngayon, at saka si Pulong na kongresista sa 1st District ng Davao. So buhat po nung maanunsyo yan, naglabasan na ang maraming issue at kontra sa nabalitang pagtakbo ng tatlong Duterte. Kung inyo pong matatandaan, ito pong broadcaster na si Anthony Taberna ay nagsabi na ang gagawin ng mga Duterte na pagtakbo sa Senado ay isang kasakiman sa kapangyarihan. So hindi naman po natin maitatanggi, si Anthony Taberna po ay kilala at marami ang sumusubaybay sa kanya. Pero isa lang po ang rason. Sa tingin ko, at siguro napapansin din naman ito ng nakararaming Pilipino,
na talaga naman pong walang pinatutunguhan itong ating gobyerno. At sa totoo lang, ang dami-dami nating negative na mga programa at mga pangyayaring hindi maipaliwanag ng maayos. Yung ginagawa nilang pang-ayuda, pamimigay ng kung ano-anong pwedeng magamit para kuhanin ang simpatya ng tao, mamigay ng bigas na nakalagay ang kanilang mga pangalan, magbenta ng bigas na mura pero sasabihin nilang ang bigas na ito ay yung mga palumana o mga old stock na sa NFA na hindi na dispose. So parang hindi man natin po direktang masabi, parang niloloko lang talaga yung mga tao. So at isa pa pong hindi maganda sa gustong iparating ni Anthony Taberna sa mga tao ay simpleng bagay na ang mga Duterte ay ganid at kapangyarihan lang ang hinahabol sa gobyerno, na hindi naman po yan ang nakita ng mga tao sa kanila. Tapos nasundan pa po ito. Ito namang dating senador din, si Antonio Trillanes. Ewan ko ba sa tao na ito kung bakit nagpipilit pa itong makipagsiksikan sa politika. Sa totoo lang, di ko alam kung may naniniwala po sa kanya. Ang sinasabi po niya, kailangan magkaisa ang mga Marcos, Pinklawan at yung kanyang grupo para hindi makabalik sa pwesto ang mga Duterte. So, sa madalit sabi, ang intention talaga nila rito ay hindi bilang maglingkod sa bayan, kundi may bagsak lang ang mga Duterte. So, maliwanag, wala silang interes na ayusin ang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino o iayos ang ating bansa. Samantalang, yun po naman kanyang panukalang unity na yan ay sinupla ni Senator Risa Hontiveros at sinasabing yung Duterte daw at saka yung mga Marcos ay iisa lang ang layunin. Ang mangamkam ng pera, ang magnakaw daw at magsilbi sa mga oligarko. At sa totoo lang po, ito pong si Aling Risa ay napakalinis na tao. Kung inyo pong makikita kung paano siya nag-umpisa sa politika, yung kanyang pagmarcha-marcha dati dyan sa Liwasang Bonifacio, sa Mindiola, yung kanyang pag-rally-rally, makikita nyo po kung ano ang itsura niya ng panahon na yan. At napakaswerte po niya na napasok sa PhilHealth noong panahon ni Pinoy. At napabalita po yung mga illegal na allowances at saka yung nawawalang pera sa DepEd, sa PhilHealth ay hanggang ngayon malaki pang katanungan. At nakikita rin po natin ng aktwal at maliwanag kung ano na ang itsura ni Hontiveros ngayon, kung paano binago ng PhilHealth ang kanyang itsura at ang kanyang mga ginawang programa na nakalagay sa malalaking billboard. So yan po si Risa Hontiveros. At muli po, nagsalita na naman si dating Senator De Lima na yun daw pag sasabi na tatakbo yung tatlong Duterte ay parang sa Senado ay parang pakitang tao lang o nagpapakita lang ng show of force lang at parang ang iniisip siguro niya hindi totoo o parang ginugulat lang ang mga Pilipino at ang ibang politiko. Samantalang ayon naman po kay Presidente Marcos, malaya daw ang mga Duterte na gawin ang plano nilang tumakbong tatlo sa Senado dahil ang Pilipinas naman daw po ay free country. At yun naman po ang totoo. At dahil nga sa pagiging free country natin, halos wala na tayong matira para sa atin at napunta na sa mga magagaling. At ito pong si Romualdez, nang malaman niya yung sinasabi na tatakbo yung tatlo sa Senado, nagbigay dana at siya daw po ay mananatili na lang sa Leyte. Samantalang si Franz Castro po ay nagsabi na kailangan nilang tapatan ang mga Duterte at mapipilitan siyang tumakbo sa Senado, na para bang ang tingin niya sa sarili
ay siguradong siya'y mananalo at hindi makakalusot ang mga Duterte sa eleksyon. So, sa madali po't sabi, ang pagkakagulo ngayon ng ibang mga kandidato at ng ibang politiko dahil pa lang doon sa announcement na tatakbo yung tatlong Duterte ay isang malaking senyales na lahat sila nag-iisip ng paraan kung paano sirain ang mga Duterte, kung paano ibagsak ang kanilang kredibilidad at kung paano sila alisan ng dangal. Pero pansinin po natin, sa kanila pong mga sinasabi, itong mga nabanggit na politiko na ito mula kay Castro, kay De Lima, kay Trillanes, kay Risa Ontiveros, kay Marcos, at dito kay Romualdez, isa lang naman po ang kanilang direksyon. Ang direksyon lang po nila, hindi manalo sa eleksyon ang mga Duterte at hindi makaupo sa gobyerno. Ang intention nila, manatili sila sa hawak-hawak nilang mga posisyon at makapagpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Pansinin po natin, noon pong isang araw halos sumakit ang tiyan ko sa pagtawa. Sipin nyo po, binabalita ng DSWD ba yan o anong ahensya ng gobyerno na ang kagutuman sa Pilipinas ay lumalala at tumataas at yung inflation patuloy na tumataas. Sipin na lang po natin, meron biglang awards na ang pamagat ay walang gutom awards. Sino po ba ang hindi nagugutom? Sino po ba yung mga taong walang gutom talaga kung tutusin? Siyempre, yung may mga hawak ng pondo at nagpapatakbo ng pondo. Sipin niyo po ang ginagawa ni Mr. Romualdez. Siya po ay kongresista ng Leyte, although speaker siya ng House. Pero wala na pong magawa yung ibang kongresista sa kanilang distrito kasi si Romualdez na ang pumapapil halos lahat. Pamamigay ng ayuda sa Bohol, sa Davao, sa Mindanao, pati trabaho ng DSWD pinapakialaman niya. At makikita po natin yung mga tao naka-uniforme pa ng apaayuda ni Romualdez. At yan po mga nangyayari na yan ay imposible namang hindi alam ng kanyang pinsan na si Bongbong Marcos. So sa madalit sabi, ang ginagawa nila ngayon, pinipilit nilang kuhanin yung simpatsya ng mga tao sa pamamagitan ng pag-aayuda. Nang iniisip nila, kapag tinanggap na ng mga tao yung mga ayudang binibigay sa kanila, mababalik na yung tiwala at pagmamahal sa kanila ng tao. Pero sa totoo lang po, yung mga tao dahil sa kagipitan, dahil sa pangangailangan at syempre aminin natin kailangan kumain, tatanggap po ng ayuda yan. Ang isa na lang sanang maganda, doon sa mga pinangangako nilang ayuda, huwag naman nilang bawasan. Kung nangako ng 10,000, 10,000 naman ang ibigay. Hindi yung bibigyan ng 1,500 kasi ang sasabihin napunta kong kani-kanino, mayroon pang isang matanda na wala nang inabot kundi sesto. So, sa madalit sabi, yung pag-aayuda na yan ay kunwari. At mayroon pang isang magandang ayuda system na nangyari dyan sa may Mindanao na yung mismong Pangulo ang nagsabi na mahigit 700 million yung napamigay. Pero nanggaling dun sa bibig ng mayor na 400 million plus lang. So, lumalabas, nawawala yung 300 million. At yan po ay naging patay na issue. Wala na po yatang nakaalala niyan sa mainstream media at nagbukas kung saan napunta yung mga hinahanap na pang-ayuda na yan. So balikan po natin itong ginagawa nila. Ito pong pagkakagulo nila ngayon at pag-iisip ng paraan kung paano pababagsakin ang mga Duterte ay isang senyales na alam na nila na kapag tinutuon ng mga Duterte ang pagkandidato sa Senado, mababago talaga ang sistema ng gobyerno. Mapipilitan talaga silang
magdahan-dahan sa ginagawa nilang pagnanakaw, sa ginagawa nilang pangungupit sa pundo ng bayan. At yan po ang isang masasabi nating napakatigas na tatak ng mga Duterte ang maglingkod sa bayan. At kung inyo pong mapapansin, kung namimigay man sila ng mga bigas o kung anong mga groceries, wala po kayong makikita na may litrato yung namigay. Kundi ang makikita nyo na lang ay bayan at Diyos, o kaya yung nangyari sa Leyte na galing sa mamamayan ng Davao, yung donasyon. So, ikumpara po natin dun sa ibang mga politiko na ultimong bote ng mineral water, lalagyan ng pangalan nila. Samantalang sa totoo lang, yun naman pong mga ginagamit nilang pundo para dyan ay pundo ng taong bayan. At hindi po yan dapat sinasabing ito ay galing kay Mr. Romualdez, kasi hindi naman po siguro si Mr. Romualdez maglalabas ng 100 milyon o 1 milyon para ipamigay sa mga tao nang walang kapalit. So sa madalit sabi po, yung ginagamit nila sa mga patarpuli na yan, mga pa-printa ng picture na yan, na ultimong sako ng bigas, mineral water, napapalagyan nila ng mga pangalan nila at litrato, yan po ay pundo ng taong bayan. So dito pa lang po makikita na natin na nagkukumahog sila ngayon, nagpipilit sila na makagawa ng paraan na makuha uli yung simpatsya ng mga tao. Pero ang isa pong malaking katotohanan, ang mga Pilipino ay gising na. At alam na nila kung saan ang punta natin kapag nagpatuloy ang sistemang ito ng gobyerno. At isa pa pong napakasakit, yung issue ng Pangulo na pagiging involved sa drug, hindi man niya sabihin na totoo at hindi man siya sumalang dun sa kailangang pagsusuri, maliwanag po, nakikita sa kanyang mga kilos at pananalita. Kung inyo pong mapapansin, itong mga ilang araw na meron siyang mga interview o natatanong ng media, halos para siyang nakalutang sa hangin at nagkakandabulol-bulol sa pagpapaliwanag ng kanyang ginagawa. Ang masakit lang, mukhang hindi na rin concern sa kanya yung kanyang mga advisor o yung kanyang mga kasamang politiko, at hinahayaan na lang siyang masalang sa kahihiyan. At ang tingin ko rito sa bandang dulo, ibabagsak nila si Marcos at itatayo ang kanilang mga sarili. Sa takbo po ng sitwasyon, yun po ang malamang na mangyari. So kayo po mga kababayan, ano po sa palagay ninyo ang nangyayaring ito? Sa tingin nyo po ba may pag-asa tayo kung makakabalik sa posisyon ang mga Duterte at magiging pangulong muli ang isa sa mga Duterte? Hanggang dito na lamang po muli at maraming salamat.